Nagsorry sa akin si amo. Blessed day, ako nga pala si Sarah L. Isang kadama dito sa Saudi Arabia. First day of Ramadan. Nakakapagod talaga. Buong bahay, general cleaning. Lahat talaga ng sulok lilinisan mo. Tapos, sandamakmak na lulutuin at hugasin. Ito palang banyong nililinis ko sa magulang ng aking amo. Pagkatapos ko ng trabaho doon sa bahay ng aking amo, pumunta naman kami dito sa bahay ng magulang ng aking amo. Oo be, ganun talaga ang buhay namin kadama. Wala kasing katulong dito sa bahay ng magulang ng aking amo. Nandito pala lahat ng mga kapatid ni amo at yung mga pamangkin niya. Tingin ko mga 11 yata sila magkakapatid ni amo. Basta ang dami. Sa dami na yun, isipin nyo kung gaano kadami yung lulutuin namin. At huhugasan ko na plato. At bukod pa dun, mag-isa lang ako na kadama dito. Yung ibang katulong ng kapatid ni amo, ayaw pumunta dito sa bahay ng magulang ng amo ko. Kasi nga, grabe ang trabaho dito be. Malaki yung bahay. Basta ang dami nililinisin talaga. Bukod sa hugasin, ang dami. Kaya nga grabe yung pagod ko talaga dito kahapon yan. Tapos nagkape lang ako niyan. Nangangatog na yung katawan ko dyan sa gutom aba. Nung pagdating namin dito, naabutan namin na nagluluto na yung mga kapatid ni amo. Be, grabe naman yung hugasin. Pang 2 araw talaga. Yung mga plato, yung mga kutsara, mga kawali. Hindi ko na nabidyohan kasi nandun sila lahat sa kusina. Siyempre, bawal makita yung muka nila. Respeto na rin. Kaya ako nataranta talaga ako kung ano yung uunahin ko. Habang naguhugas ako, tawag ng tawag sa akin. Kunin mo to, kunin mo yun. So, ayun na nga, tapos na sila magluto. Tapos na rin ako maghugas. Di nagkainan na sila. Tahimik na ang kusina. Siyempre, pagtapos kumain, hugasin na naman. Be, mag-isa lang ako. Mga 11 sila, higit pa. Siyempre, may mga bata pa. Pero sa totoo lang, mababait naman sila sa akin. Yun nga lang, yung trabaho, talaga, grabe. Siguro sa lababo, 2 oras ako doon. Nakababad kakahugas. Tapos, pagtapos kumain, ayan na naman ang mga hugasin. Ang saya-saya. Buti na lang may diskarte ako pag naghuhugas ako. Binababad ko muna sa tubig. Para pag sinabon, mabilisan na lang. Pagtapos, tinawag naman ako para maglinis ng CR. Be, 3 yung CR. Kasama na tong nililinis ko. Siyempre, kailangan mo paputiin. Yun ang request ng nanay ni amo. Pero mabait naman yung mama ng amo ko. Tapos nung nagwalis ako sa sala, tapos nakita ako ng aking among babae. Nakabusangot na talaga yung mukha ko sa sobrang pagod. Napaupo nga ako sa gilid. Kasi nga, pagod na pagod talaga yung katawan ko. As in, masakit na yung likod ko. Kakakuskus. Siyempre, bago kami pumunta dito sa bahay ng nanay ng amo ko, nagtrabaho pa ako doon sa bahay namin, ng aking amo. Siyempre, pagod ka na nun. Kaya nga naiintindahan ko yung ibang kadama na sumasagot na sa ibang amo kasi nga sobra-sobra na magpatrabaho. Tapos nagchat sa akin si amo. Nagsorry siya sa akin kasi nga nakita niya kung gaano ako napagod sa dami ng trabaho ko. Kaya nga love na love ko tong amo ko eh. Kasi marunong siya mag-appreciate ng trabaho ko. Kaya nga ginagalingan ko oh. O siya ito. O diba ang puti ng lababo? Pati yung CR maputi na rin. Kaya nga tuwan-tuwa sa akin yung nanay ng amo ko eh. Kasi nga nalilinisan ko ng maayos yung kanilang banyo, yung sala, syempre yung kusina. Yun lang, thanks for watching!